Kevin Durant nalagpasan na si Wilt sa NBA scoring list. At Golden State sinira ang korona ng Kings. Nagtrending ang no-look pass ni Curry kay GP2 kahit nahirapan. Isa si Kevin Durant sa pinakamahuhusay na scorer na nakita ng NBA. Nitong araw, umangat ang star ng Houston Rockets sa all-time scoring list ng NBA. Nalampasan si Wilt Chamberlain at inangkin ang ikapitong pwesto. Bago ang laro ngayong araw, may 31,405 points si Durant. Nasa unahan niya si Chamberlain na may 31,419 points. Kasalukuyang nasa gitna siya ng kanyang unang season kasama ang Rockets. Bago ang laro ngayon, nakapaglaro na siya sa 32 games. Sa paglalaro ng 36.2 minutes kada laro, nag-shoot ang veteranong forward ng 52% mula sa field at nag-average ng 26.1 points. Isa ang Rockets sa top 6 na team sa Western Conference sa kabila ng pagkawala ng kanilang starting point guard na maaaring hindi makapaglaro sa buong 2025-2026 season. Hanggat nananatiling malusog si Durant, patuloy siyang aakyat sa mga talaan ng NBA at lalo pang pagtitibayin ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamahusay na player ng liga. Sa edad na 37 years old, siya ay 15 beses nang naging All-Star, 11 beses na napabilang sa All-NBA, 4 na beses na scoring champion at 2 beses na kampiyon ng NBA. Mula nang umalis siya sa Golden State Warriors, hindi na siya muling nakabalik sa isang tunay at seryosong laban para sa kampyonato ng NBA. Bagamat nagpakita siya ng patuloy na mataas na antas ng laro, hindi naging sapat ang kanyang mga naging yugto kasama ang Brooklyn Nets at Phoenix Suns upang maabot ang pinakahuling layunin, ang muling magkampyon. Sa Brooklyn, hinarap niya ang mga issue sa injuries at chemistry ng team, habang sa Phoenix naman ay kinulang sa lalim at consistency ang roster sa mga critical na sandali. Sa kabila nito, nananatiling buo ang tiwala ni Durant sa kanyang kakayahan bilang leader at scorer. Ngayon, umaasa ang star forward na sa Houston Rockets ay makakahanap siya ng panibagong simula, mas batang team at mas malinaw na direksyon. Hangad niya na sa tulong ng kanyang karanasan at talento, maibalik niya ang team sa tuktok at makapag-ambag sa pagkamit ng isang titulo. Sa kabilang balita, mahigit 2 buwan lang ang nakalipas nang ang Warriors ang maging dahilan kung bakit nakuha ng Sacramento Kings ang isa sa kanilang 8 panalo sa season sa isang laro kung saan wala ang lahat ng 3 nilang star. Nitong araw, naglaro sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green at sinigurong hindi makukuha ng Kings ang kanilang ikasiyam na panalo sa isang tagumpay sa Chase Center. Ginawa ng 3 ang lahat sa isang tambakang panalo kung saan nilamangan ng Warriors ang Kings ng 74-44 sa second half. Sa isang larong 7, ang Warriors ang umiskor ng double figures. Nagtapos si Curry na may pinakamataas sa laro na 27 points sa 10 of 21 shooting at 6 of 12 mula sa 3-point range. Mayroon din siyang season high na 10 assists at nakablock ng 2 shots sa ika-4 na pagkakataon ngayong season. Si Butler ay may plus 20 rating na may 15 points, 6 rebounds at 6 assists, habang nagdagdag si Green ng 11 points, 6 rebounds, 8 assists at nakapagpasok ng 3 3-pointers. Lahat ng 3 ay nakatanggap ng tulong na inaasahan laban sa isang teams na may 6 na sunod na talo. Nilamangan ng bench ng Warriors ang Kings sa 66-38. Bilang isang team, mas marami rin silang rebound ng 10, may 16 assists na mas marami at nakapagpasok ng 12 pang 3-pointers. May isang dahilan at iisa lang kung bakit sinimulan ng Kings guard na si Keon Ellis ang kanyang ika-5 laro ngayong season para depensahan at gambalain si Curry. Agad na inatake ni na Curry at ng Warriors si Ellis sa simula ng laro. Maging sa pag-cross niya sa kanya o sa mga screen ni Green na tila nagpapalabo ng paningin ni Ellis, hindi naging masayang araw para sa batang guard ng Kings. Hindi rin siya nag-iisa sa karanasang iyon. Habang si Ellis ang tumanggap ng bigat ng 11 points ni Curry sa unang quarter, wala talagang nakahanap ng sagot laban sa kanya. Sinubukan ng kapwa guards, pati ng mga wings at big men. Wala ring epekto. Umabot si Curry sa 18 points sa halftime at 27 sa loob ng 3 quarter. Kahit umiskor ng 40 points ang Warriors sa 4th quarter, hindi na nila kinailangan ang puntos ni Curry. Muli siyang naging napaka-epektibo sa kanyang unang double-double points at assist na yung season. Nakapagtala na ngayon si Curry ng 25 o higit pang puntos sa 11 sa kanyang last 13 games. Ano man ang jersey na suot niya, laging nakakahanap ng paraan si Dennis Schroeder para maging istorbo laban sa Warriors. Matapos ang magulong pananatili niya rito noong nakaraang season na nauwi sa panibagong trade, siguradong gusto niyang ipaalala sa Warriors kung sino siya.
May kaunti pang higit sa 3 minuto ang natitira sa third quarter nang maipasok ni Schroeder ang isang jumper para maitay ang laro sa 84 at may binitawang salita patungo sa bench ng Warriors. Ngunit may sagot ang Golden State at iyon ay isang grupong pinamunuan ni Butler kasama ang matitibay na bench players. Sina Butler, Brandon Podziemski, DeAnthony Melton at Al Horford ay nagpakawala ng 13-0 run upang tapusin ang quarter. Umiskor si Melton ng 6 na sunod na puntos at siyam sa kabuuang 13, sinundan ng tig-2 nina Richard at Horford. Nag-assist si Butler sa 3 sa 5 field goals sa run na iyon. Matapos umiskor ng 20 points sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 2 taon, nagtapos si Melton na may 19 points mula sa bench. Ang Warriors ay 5-0 na ngayon kapag nakakapasok siya ng higit sa isang 3-pointer ngayong season. Nang manguna ang Warriors ng 16 points papasok sa fourth quarter noong Huwebes ng araw laban sa Milwaukee Bucks, maaari sana nilang agad tapusin ang laro at paupuin na ang kanilang veteranong Big 3 na sina Curry, Butler at Green. Ngunit hindi iyon nangyari sa kalaunang 7 puntos na panalo. Naglalaro si Curry ng team high na 34 minutes laban sa Bucks. Pangalawa si Butler na may 32 minutes at pangatlo si Green na may 29. Salamat sa agwat na nabuo sa pagtatapos ng third quarter at nagpatuloy sa fourth. Nakuha ng mga stars ang pahingang nararapat sa kanila. Pinanood ni Butler ang buong fourth quarter ng laban sa Kings mula sa bench at nagtala lamang ng kabuuang 23 minutes na paglalaro. Ipinapakita nito ang malinaw na desisyon ng coaching staff na limitahan ang kanyang oras sa court marahil bilang bahagi ng load management at pag-iingat laban sa posibleng injury. Sa kabilang banda, si Curry naman ang naging pangunahing sandigan ng Golden State sa opensa matapos maglaro ng mahigit 6 na minuto sa fourth quarter. Siya rin ang nag-iisang Warrior na umabot sa higit 30 minutes na paglalaro, patunay ng kanyang patuloy na kahalagahan at kakayahang magdala ng team sa mahahalagang sandali. Si Draymond Green, na kilala sa kanyang depensibong leadership at enerhiya sa loob ng court, ay naglaro lamang ng kaunti sa 5 minuto sa fourth quarter at nagtapos ng 27 minutes na paglalaro. Bagamat hindi man siya matagal sa loob ng court sa huling yugto, malaki pa rin ang kanyang naging kontribusyon sa depensa at sa pag-organisa ng opensa sa mga unang quarter. Ang ganitong distribusyon ng minuto ay nagpapakita ng balanseng estratehiya ng Warriors upang mapanatiling sariwa ang kanilang mga veteranong players. Kahit walang back-to-back games ang Golden State sa karamihan ng kanilang homestand, nananatiling limitado ang oras ng pahinga ng mga players dahil sa sunod-sunod na laro at matitinding laban. Dahil dito, nagiging maingat ang coaching staff sa paggamit ng kanilang mga star players. Sa kanilang laban kontra karibal sa Northern California, napatunayan ng Warriors na hindi nila kailangang umasa ng husto sa kanilang mga stars dahil naging sapat ang solidong team effort. Ipinapakita nito ang lalim ng kanilang roster at ang bisa ng kanilang sistema ng laro. Matapos ang laro, alam na talaga ni Steph na dito makikita si Peyton. Pump fake and reload. Steph makes it look easy. It is not. But you see, look at